sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Narito ang mga pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash. Nasa halos 1,300 na individual ang nawalan ng tirahan ng sumiklab ang isang malaking sunog sa Barangay 310, Santa Cruz, Maynila nitong November 27. Sangkot sa sunog, ang mga kabahayan na tinatayang umabot sa 435 ang totally damaged at 8 ang partially damaged. Agad namang nagpadala ang PRC Port Area ng 2 fire truck at 2 ambulansya at 2 ambulansya mula naman sa PRC Manila Chapter. Mayroong dineploy na 21 bumbero, first aiders at staff ang PRC para sa pag-alalay sa mga nasunugan. Sa ngayon, nagsasagawa ng assessment ang Manila Chapter para malaman ang mga tulong na ibibigay ng PRC. Sa kaugnay na balita, 3 evacuation centers ang tinukoy ng PRC at binibigyan ng suporta sa kasalukuyan na mahagi ng 850 hot meals at 1,250 gardenia bread sa mga pamilya at individual na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers ng Delpan, Rosauro Almario at Pedro Guevara. Bukod sa mga pagkain, namigay rin ang PRC ng 700 assorted t-shirts at 300 pants. Hindi tumitigil ang Philippine Red Cross sa pamamahagi ng serbisyo para sa mga kababayang nasalanta ng Super Typhoon Pipito. Nitong November 27, pinuntahan ng PRC Catanduanes Chapter ang Barangay Kilikilihan, San Miguel, Catanduanes. Ang mga residenteng hanggang ngayon ay bumabangon pa rin sa sinapit mula sa bagyo. Isa sa kanilang idinaing ay ang pagkawala ng serbisyo o signal ng internet dahil sa malayong lokasyon at mahinang signal na mula sa mga service provider. Dininig ng PRC ang kanilang hiling na makausap ang kanilang mga kaanak at maibalita ang lagay nila matapos ang malakas na bagyo. Pagkatapos po ng bagyo, ilang days po kami walang kaming communication sa mga kamag-anak. After this, 1 days, pumunta po kami sa Verac kasi sa Verac lang po ang may data. Tapos doon po kami nakipag-communicate sa mga kamag-anak po namin sa malayo. Andito po kasi ako naka-duty mo. Tapos dumating po yung Red Cross. Dala po nila yung libreng wifi. Nagpapasalamat po kami, ma'am, kasi na ano po yung barangay namin dito na makapag-internet ng laptop. Nakapag-contact po kami, tapos sabi namin po na nasira din yung mga bahay and kailangan po ng konting tulong. Tapos po, yung mga kababayan namin, yung mga kasamahan sa barangay, yung mga nila na kailangan din nila ng tulong dahil po sa bagyo. Ang PRC Catanduanes Chapter ay agad na ikinabit ang internet para makapagserbisyo sa mga residente sa Barangay Kilikilihan, na bahagi ng welfare services ng Red Cross. Namahagi ng voucher ang chapter at ito naman ay agad na inavail ng mga residente upang makakonekta sa kanilang mga mahal sa buhay at malaman ang mga pinakabagong balita sa bansa. Nagpapasalamat po kami, ma'am, sa Red Cross at sa mga kasaay ng mga staff po, nakasama po nila, and sa inyo po dahil po sa binigay nilang libreng gamot and mga internet po para po makapag-access sa mga kababayan namin nasa malayo. Thankful po kami sa Philippine Red Cross kahit paano po at nagkaroon po kami ng communication dito sa aming barangay. At nakapag-communicate po kami sa aming mga loved ones sa malayong lugar. At ano po namin na naipabalik namin sa kanila na kami kahit paano safe naman dito sa amin. Mainit na tinanggap ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ang mga panauhin mula sa Ethiopian Red Cross Society o ERCS nang sila ay bumisita sa chapter office. Nagpahalitan at nagbahagi ng mga insight, expertise at diskarte ang mga organisasyon para palakasin ang mga kasanayan ng ERCS at pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng Emergency Operation Center. Binisita rin ng ERCS ang mga munisipyo ng Agoncillo at Laurel sa Batangas na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo.
upang obserbahan ang on-the-ground na pagtugon ng PRC Batangas Chapter. Ang matibay na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa kapwa Red Cross ay mahalaga, lalo na sa panahon ng mga sakuna at krisis. Ang ganitong pagtutulungan ay nagpapakita ng diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa, na siyang pundasyon ng Red Cross Movement sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kanilang kolaborasyon, mas maraming buhay ang naililigtas at mas napapabuti ang kalagayan ng mga komunidad sa naapektuhan ng sakuna. Sa nakaraang blood donation drive ng Philippine Red Cross at Philippine Basketball Association, hinikayat ng ilang basketballista at kasundaluhan ang publiko na mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross dahil sa kritikal ang mga buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero. Layo ng kampanyang ito na hikayatin ang publiko na magbigay ng dugo kung saan maaaring mag-walk-in sa mga Red Cross chapters sa bansa para makatulong na madagdagan ang supply ng dugo sa PRC at maibahagi ito sa mga nangangailangan. Tuwing buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero, matumal ang supply ng dugo. Ngunit nagagawan ito ng paraan ng PRC na makapagbigay pa rin ng supply sa mga pasyente. Ang tanging hinihiling ng PRC ay makapag-donate ang maraming tao ng dugo para tuloy-tuloy ang supply ngayong mga kritikal na buwan. Narito naman ang paanyaya ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon. Kaya importante ito na inaaraw-araw namin kailangan may bloodletting para sa buong Pilipinas kaya natin magbigay kahit na saan. Hindi nawawalan ng dugo ang Red Cross. Salamat sa mga tao. Ang mga tao na nagdadala ng Red Cross. Dahil kritikal ang buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero sa donasyon ng dugo, sinamantala ng mga manlalaro ng PBA ang pagkakataon na himukin ng publiko na mag-donate ng dugo. Hinihikayat po namin kayo na samahan kami dito mag-donate sa Philippine Red Cross ngayon darating na holiday season. Sama-sama po tayo magbigay ng regalo para sa kapwa natin na nangangailangan ng dugo. Andito naman po yung buong Red Cross para umalalay sa atin kung anong dapat gawin. Ingat po tayo lagi and God bless po. Hey, this is Cade Flores from the PBA. I'm calling everybody that would like to donate some blood. It's always good to do so and help others in need. You never know who actually needs it. Yeah, anybody that's looking to help out to your fellow Filipino brothers and sisters, you could just donate here today or whenever you can. Mula naman sa mga kasundaluhan, inihayag nila ang kagaangan ng loob na nakapagbigay sila ng dugo. Ang pagbigay ng dugo ay napakasarap na pakiramdam dahil nakapagbigay ka ng dugo sa mga taong nangailangan at malaki din bagay sa aming mga sundalo na nakapagbigay ng tulong sa mga nangailangan, lalo na sa mga may sakit po. Ang Philippine Red Cross ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong para sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Pipito sa mga lalawigan sa Northern at Central Luzon. Maaari kayong magpadala ng cash donation sa mga sumusunod na bank accounts. Ang inyong donasyon ay makapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga kababayan natin sa Luzon. Sama-sama nating harapin ang hamon at samahan silang muling bumangon. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok, at mapapanood din kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao, at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash.